Hello, dito si Makoy De Leon. Ang ating topic ngayon may kaugnayan pa rin sa naging experience po niya at natin na nasaksihan po natin doon last October 4 sa Butuan City sa Agusan na kung saan dala-dala ng AMA group itong si Makoy kasamang ilang mga performers. Tapos siya yung parang naging pinaka-main performer ng group na yon bago sumalang yung Gobay Guro. Yung segment nila iba dun sa segment namin. So anyway, na habang kumakanta ko, talagang tawa-tawa pa nga ako kay Makoy kasi nasa likod na ako ng stage Nagre-ready na ako para sa segment kasi nga siya yung finale nung segment nung AMA. Na ang kinakanta nga niya yung hinahanap-hanap kita. Ano bang kanta yan? Awit sa'yo. Yun. Tapos ang finale song niya yung kahit maputi na ang buhok. Kahit maputi na ang buhok ko, umahok mo. Ano ba doon? Boko. Yan, kung tayo'y matanda na. Yung mga ganon. So, nung pagkatapos ng number na yun ni Makoy na talagang pinagkaguluhan talaga siya, dinudumog siya ng mga teachers, mapababae, mapalalaki, bading, tomboy, etc. na nandun. Talaga namang biniri ko siya. Sabi ko, oy Makoy, nagkita tayo dito. Sabi ko, kuya, ganyan-ganyan kami. Tapos picture kami ni Makoy. Makikita nyo picture dito. At saka yung endorsement pa niya, sabi nga niya, unbettable vlog. Abi niya lahat ng nagbablog, nagpo-podcast, tatawa pa ako sa kanya na parang noon lang kami nagkita. So anyway, to cut the story siya, sabi ko, uy, ang laki na ng ang laki na ng kinita mo sa mga kantang yan na sa bawat event ko yata na nagpapang-abot tayo, puro yan na lang ang long playing mo, na paulit-ulit na natawa siya, sabi niya, nakakaipon-ipon naman na kuya. yung dalawang songs na binanggit ko, yung Awit Sa'yo at saka yung Kahit Maputi na ang Buhok Ko. So habang nagkukwentuhan kami ng gano'n at habang nire-ready yung segment namin, so may mga ilang minuto pa kami nag-iintay kasi may break, katatapos lang nila. Palabas kami, nag-uusap kami, nakulat na lang ako doon at mga katimang beta ball. Kasi may mga grupo ng mga teachers or may mga taga-DepEd na yung iba pa ng mga Muslim, yung may mga sa ulo, ang tawag natin doon? Yung costume ng mga Muslim, yung hijab, whatever. Pasensya na po kayo with all, hindi ko po talaga matandaan yung tamang termino doon. So, lumapit, siguro yung mga 4-5 na ganyan-ganyan. Tapos paglapit, seryoso. Sabi, ayaw namin magpa-picture sa'yo. Akala ko sa akin, kasi sabi ko, okay lang, hindi naman ako artista. Just, charot. Late pa naman nag-react. Anong tawag doon? Yung palang sinasabi nila si Makoy. Ayaw daw nilang magpa-picture kay Makoy kasi daw nagagalit daw sila kay David. David pa ang tawag sa kanya. Hindi, galit kami sa'yo, David. Ganyan. Pati si Tanggol, ginagano mo. Nung mabanggit na yung Tanggol, doon ko na-reconnect. Ay, yung papel niya sa Batang Quiapo. Na kontrabida siya doon, na talagang pinahihirapan niya ang buhay ni Tanggol, ganyan-ganyan, kaya nakulong si Tanggol, tapos nagpanggap pa siyang siya yung si Tanggol, siya yung anak na tagapagmana ni Christopher. Hindi may mga ganun-ganun. Sabi ko, nagkukulit sa'yo, ganyan-ganyan. Hanggang kailan ka ba mamamatay? May ganun pa ako narinig! Di ba, mga isipin mo mga teachers po ito. Kailan ka ba mawawala dyan sa niya? Kasi parang feeling ko talaga, kinikim-kim nila yung kanilang mga damdamin, yung mga galit nila, emosyon nila, doon sa karakter ni David or ni Makoy bilang si David. Sabi ko naman, mga ma'am, lang po yun? Papel, magaling lang po talaga siyang artista, mahusay lang talaga siyang gumanap, ganyan-ganyan. Pero binulungan ko si Makoy, mag-apologize ka, mag-sorry ka, be. Ganyan-ganyan, sabihin mong lang yun, roll lang yun, ganyan-ganyan. Tapos sabi naman ni Makoy, pasensya na po, doon lang po ako David, pero sa totoo buhay po ako pa si Makoy. Nakakatawa, di ba? So, napagtagpi-tagpi ko uli ngayon yung mga previous nating mga mga kwento lang o anecdote on FPJ na mahal na mga kababayan natin, lalo na dyan sa parte ng Mindanao. Di ba may kwento nga nung araw na pag ang pelikula daw ni Fernando Po Jr., kunwari namamatay daw si Fernando doon sa sa pelikula, di ba sinusunog daw yung telon? Sinisigaan daw. May kakala namin, exaggeration lang yung mga ganung kwento or pero
nung nakita ko po mismo at 2023 na po ngayon ha, itong FPG na pinag-uusapan natin, mga panahong 80s pa to, 70s pa siguro, or hanggang siguro mga early 90s. Pero ito 2023 na po ito, at ito talagang live at personal na talagang kulang na lang siguro sakalin nila si McCoy na kaya ayaw namin magpa-picture sa'yo, but eventually nang makapagsabay naman, nang sinabi naman ni McCoy na doon lang po yung sa Batang Quiapo, hindi naman po ako sa totoong buhay ganyan. Role lang po yung bilang David. Iyon, na parang nahimasmasan naman yung mga teachers. Nagpa-picture na rin. Pero may isa doon na talagang parang die in the wool fan talaga, na talagang hindi talaga lumapit. Hindi talaga, tsaka naka-smid talaga siya. Sabi ko, McCoy, this one is really for the books, na talagang babaunin mo itong experience na ganito. Pero syempre, sinabihan ko rin pa rin siya na mag-ingat-ingat ka, kasi hindi nga natin alam minsan yung takbo ng isip ng mga, alam mo yon, yung sobrang fanatic or yung sobrang parang true to life na lahat sa kanila. So, sa mga susunod ka ako, mag-ingat-ingat ka rin, kasi alam mo na, hindi natin matansyang sa sobrang gigil, ano. But anyway, that goes to show kung gaano kakagaling na artista, gaano kaka-effective na performer, na kahit alam namin pinanonood mo lang sa TV. Ako na nga mismo ha, nakuya-kuya mo na, lagi kitang nakakausap at nakakasama, nanggigigil pa rin ako. Kasi ganun ka nga kahusay, ka-epektibo. Kaya sana sa mga susunod mong roles or pagpipili, ipagpatuloy mo ang mga ganyan. Wag lang yung masosobrahan to the point na talaga namang kulang na lang sapuking ka, dahil may mga kaibigan din tayo at may mga kilalang artista na talagang kahit nakakasalubong sa mall, minumura. Mayroon nga akong hindi ko na maalala yung pangalan, pero may isang babaeng artista na pinukpok ng payong dahil sa sobrang galit sa kanya, sa pang-aapi niya dun sa bida. May mga ganong kwento. And totoo po itong mga ganitong istorya na to, at sabi ko pa nga, mga teachers pa nga itong ganito. But siyempre nauunawaan natin sila, and ipinapaliwanag naman ng artista yung kanilang saloobin din, at the same time pagpapasalamat na sinusubaybayan, hinahangaan, at naiintindihan nila ang ganung klaseng mga palabas. So yun lang ang balita ko tungkol kay McCoy De Leon, na naaliw ako talaga. Pero syempre at the same time, binigyan natin ng magandang payo naman tong ating minamahal din na Bebe. Hindi na nga namin napag-usapan syempre pa yung pamilya niya, na alam naman natin sa previous nating podcast, sinabi natin na masaya siya, maligaya sila with Feliz, si Elise De Leon si Elizoson, na talagang marami na rin naiinis sa kanya, kinaiinisan na rin siya dun sa Pira-Pirasong Paraiso dahil kontrabidang ek-ek na lang ang drama niya. So, parang feeling ko talaga tama yung kwento nila sa atin, na naikwento natin sa inyo nung nakarang episode, na meron silang mga ginagawang practice sa bahay, na dadala nila yung mga ganitong papel nila. Dahil ganun nga po sila kahuhusay ng mga batang artista, at sinasaluduhan natin sila. Muli, sa lahat ng mga Maclis fans, maraming salamat sa pag-subscribe, maraming salamat sa pag-like, at sana tuloy-tuloy po ang ating pagtaguyod sa ating mga hinahangaan, at pataas na respeto at pagmamahalang binibigay natin sa kanila. To McCoy, my love, I love you, Bebe. Thank you. And Elise and Feliz, maraming salamat. We love you also. Bye-bye!